Samantala, tiniyak ng Department of Energy na may sapat na supply ng langis ang bansa sa gitna yan ng nagpapatuloy na tensyon sa pagitan ng Israel at Iran. Ayon sa DOE, wala ring dapat ikabahala ang publiko. Bukod sa sapat at supply ng langis, nakabantay rin sila sa posibleng epekto ng sigalot ng dalawang bansa. Si Rod Lagusad sa report. Pinawin ng Department of Energy ang pangamba ng publiko na makakaapekto ang kasalukuyang giyera ng Israel at Iran sa supply at presyo ng langis. Ayon kay Officer in Charge Sharon Garin, hindi imminent o kaagad na mararamdaman ito sa bansa. Sapat din anya ang supply ng petrolyo sa Pilipinas. Wala pong imminent kasi we are good for the next month. 1 month at least meron tayong ano. So, ang role ng DOE is to make sure that this continues, na tuloy-tuloy lang to. We want to assure na meron po tayong sufficient supply. Ang babantayan na lang po ng DOE, other than making sure na compliant itong mga oil companies, ang babantayan po namin is the price. Kasama na rito ang pagsasagawa ng inspeksyon ng kagawaran sa mga oil depot gaya sa Maynila. Kailangan masigurado natin na compliant lahat natin ng mga oil companies on the requirement na at least 15 days, 15 days ang inventory nila. Ibig sabihin, kahit walang dumating sa Pilipinas ng supply, walang delivery sa atin, kasi wala naman tayong source dito na local In 15 days, meron pa rin tayong supply. Ayon sa DOE, mababa ang posibilidad na maapektuhan ng supply ng langis sa ngayon kung saan may iba pang bansa na pwedeng mag-supply ng langis. Wala hong actual supply disruption na nangyayari, even kay Iran. So, pero kung meron, nandyan ho ang Middle East, other countries, 3 bansa yan, 5.4, and you even have to look at the non-OPEC pa. Nandyan pa yung US, Russia, Canada, Mexico, Brazil na pwede pa hong magpuno. Nakatakdang makipagpulong ang DOE sa Department of Agriculture at Department of Transportation. Ito'y para pag-usapan ang fuel subsidy para sa mga mangingisda at PUB drivers kapag pumalo sa $80 ang kada bariles ng langis. Just in case, kasi ayaw naming hintayin na umabot pa ng $80 tsaka na lang kami magmi-meeting. So in preparation for that, we will discuss kung ano yung natitirang funding dyan, anong pwedeng programa na pwedeng gawin, kasi marami namang pwedeng gawin na program under this funding. Umapela rin ng DOE sa oil companies na tulungan ng PUB drivers lalo na kung sakaling tumaas ang presyo ng langis, kung saan magkakaroon din ng pagpupulong ang kagawaran sa kanila. Rod Lagusad para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.